JDB po, inyong abang lingkod. Ito ngayon pag-usapan natin, paid maisog rally sa New York, dinagsa, pati bayaran, kinunan ng video. Matindi to. Yan nga sabi ko sa caption natin eh. Akala ko maisog. Ayusin natin yan. Akala ko maisog. 'Di ba? Ibig sabihin ng maisog matapang, 'di ba? Ayan, akala ko maisog. Akala ko maisog. Yun pala, bayaran rally sa New York. Eto, pruweba. Ha? Patay. Huli. Sabi nila, no? Grabe. Ito, kinaladkad pa nila no yung ating independence flag diyan sa rally nila sa New York. Yung malaking bandera na dala-dala nila diyan. Honors eh. Nagbubulsa na si Manong, tumanggap na. Grabe, maisog rally, umuulan ng pera. Grabe no, dami pa nilang grocery bags bukod sa pera. Ay nako, Atty. Vic Rodriguez. Ito, mas malaki. SMNI. Hi. Magkano kaya yan? Yung kulay na yan. Para sila mga tanga, no? Pinakita pa talaga yung katarantaduhan nila. 'Di ba? Pati yung pagbabayaran, binidyohan pa nila. Paano to? Para ipagmalaki sa atin na na marami silang pera kasi nasa Jumerica sila. Grabe. Galing ba yan sa 51 billion? Naalala ko yung isang loko-lokong nagpapanggap na BBM vlogger na nasa abroad. Issue niya sa vloggers rally namin noong May 17 sa Loton. 'Di ba? May kumita, pinagkakitaan yung rally. Anak ng putya, ito maliwanag ang ebidensya. Well, yung vlogger naman na yun, nagagalit daw pala yun kasi nga yung kanyang mga viewers na inaasahan niya na laging nagbibigay ng pera sa kanya, sa paawa niya, pagpapanggap kasi na kunwari siya ay bantay ng mga nambubudol ng mga vloggers, sa mga OFWs, pero siya pala yun, nagagalit at pinagbawalan na pumunta o sumuporta doon sa ginawa naming online rally. Naknang baka, grabe. 'Di ba? Eto may mga namumukhaan po ko rito ng mga personalities diyan sa picture na 'yan, na mga miyembro po ni Apollo Kibuloy. Yan, kasi kagabi may nakita ako na isang post niyan na tagumpay daw yung kanilang rally, ganun. Yung lalaking mataba diyan na nasa may una-unahan kanina. Nung tinignan ko yung profile, Diyos ko, miyembro
ng samahan nito ni Apollo Kibuloy. Oh, hindi ba galing kay Apollo Kibuloy ang karami-raming pera diyan na pambayad sa mga nagrarally? Naalala ko kasi dati, galit na galit na galit no, nung tayo'y nakasuporta pa kay dating Pangulong Duterte, galit na galit dun sa mga nagrarally diyan sa abroad. May mga nagrarally diyan na galit kay Digong lalo na yung issue ng ABS-CBN, 'di ba? Aba, ngayon gawain rin naman pala nila. Hmm, langya oh. Well, ano ba purpose kasi ng rally na 'to? Well, to set a mind conditioning po ito, eh. 'Yun ang gusto nilang i-set up sa isipan ng mga Filipino na maging sa abroad, etong inyong mga kamag-anakan ay hindi naniniwala kay PBBM, na itong mga mahal nyo sa buhay na inaasahan ninyo na magpadala ng remittances sa inyo, eh, ayaw nang maniwala kay PBBM. Kaya dapat kayong mga nasa Pilipinas ay sumunod na rin sa kanilang kagustuhan. Yun lang naman yung messaging diyan, eh, na gusto nilang ipakita sa atin. Ang problema lang itong mga kababayan natin, sana naman po, hindi porke kayo ay Bisaya, hindi porke kayo po ay taga Mindanao, lalo na't kayo ay taga Davao Region or lalo na kung Davao City, hindi po tayo dapat manatili sa sistema ng politika na eto kapwa ko 'to Bisaya, dugong Bisaya ako ito. Ito eh kababayan namin. Dapat hindi ho gano'n. Ang dapat titignan ninyo dito, ano ang pinaggagawa nito sa ating bayan, 'di ba? Napaka ano eh, napaka tawag dito, napaka-horrible ng kanilang gustong gawin. Gawain po ito noon ni Ninoy Aquino nung nabubuhay pa 'yan pagkatapos na iligtas mula sa firing squad, 'di ba? May hatol lang tiro de muerte 'yun eh. Oh. Ngayon anong ginawa? Iniligtas ni Imelda, ni Apulakay, nakapagpa-bypass operation sa abroad. Nung naka-recover, magaling na, hindi pa rin tumino kung saan-saan nagpupunta at ayun, sinisiraan ang gobyerno, sinisiraan si Marcos sa Europe, sa Middle East, sa Amerika. Ngayon, eto po, talagang tatak dilawan, 'di ba? So pagkatapos silang ipagtaboy-tabuyan dito sa Pilipinas, aba akalain mo ngayon, ang susunod naman daw po nilang guguluhin ay ang Japan, ha? At yung mga may pasimuno naman na po ng mga ito, eh, yun pong mga supporters ni VP Sara. Ngayon, yung sinasabi nila si VP Sara eh nakasuporta kay PBBM, Madam, kung totoo ang inyong sinasabi, ha? Sitahin mo itong mga supporters mo, paglinawin mo ang isipan nila. Okay? Dahil hindi tama, ikaw sinasabi mo, nakasupport ka kay PBBM. Para sa iyo, siya ang presidente. Hindi mo nagustuhan ang mga ginawa ng tatay mo, ng pamilya mo. Well, maniniwala kami kung tong mga to ay pagsasabihan mo. Total, hindi naman ngayong panahon ng kampanya eh. 'Di ba? So pwede yung pagsabihan. Lalo na yan si Attorney Vic Rodriguez. Balimbing. 'Di ba? Maliwanag namang balimbing eh. Oh, nung panahon ni PBBM, nung kandidato pa lamang, 'di ba? Laging nasa tabi. Aba, nung nagkaroon ng problema at nakapagtataka sa lahat na lang naman ng gustong ma-appoint sa pwesto, eh ito yung takot o ayaw na humarap sa COA, ay sa COA sa Commission on Appointments, 'di ba? Sa CA. Oh, to the point na ayun na nagkaloko-loko na, gumawa ng sariling opisina, 'di ba? Hanggang sa nabulgar na yung mga kabuktutan, no, nag-resign, umalis sa Malacanang na dapat sana'y nanahimik na lamang, kaya lang mga kung ano na pang pinaggagawa at eto na kasama na sa nananawagan ng pagpapababa kay PBBM, dating nagtanggol kay PBBM lalo na sa kanyang drug test result. Pero isa sa mga nagtatawag ng hair follicle drug testing naman daw kasi hindi legitimate, hindi ka paniwala. Ngayon para sa kanya yung drug test ni PBBM. Dahil nga daw less than 3 minutes, 2 minutes lang mahigit. Oh. Ngayon tahimik na ho sila kasi eksperto na nagsalita from St. Luke's, nagpaliwanag na bakit ganun. At ang nalalagay ngayon dito, palagay ko ho, ulitin ko lang, ito si Attorney Vic Rodriguez dapat dito
brain at saka hair follicle po ang i-testing dito sa kanya. 'Di ba? Magkaroon ng neuro, tapos IQ test, tapos yung hair follicle test, gawin din ho sa kanya kung may makukuha pang hair follicle. 'Di ba? Ibalik lang sa kanila yung mga pinagsasasabi nilang hindi maganda sa ating presidente. Hmm. 'Di ba? Diyos ko. Attorney Vic Rodriguez, pakipaliwanag. Ano yung ba video diyan ng bayaran? Paano 'yan nangyari? 'Di ba? Grabe kayo ha. Oh, nabudol ka na nga ni Digong. Biruin mo, ikaw yung pinapunta diyan sa rally-rally na 'yan. Tapos siya 'di ba, kakauwi lang ng Pilipinas yata, galing ng totoo nga, no? Galing ng London. Kakauwi lang. Ay nako. Pero ito maliwanag rally nila, hindi naman natin sinasabing hakutan. Kasi pagka meron hong bayad, matik na 'yan. Dudumugin talaga 'yan, dadagsain 'yan. Okay? No. Grabe, saya-saya nila. Ilan ho kaya ang mga street dweller diyan, yung mga homeless? Kasi ang alam ko diyan sa Amerika, number one yan na ginagamit kapag ka may mga ganitong klaseng rally. 'Di ba? Kinukuha sila, bigyan ng damit. Katulad nung ginawa nung mga nagprotesta nung pumunta si PBBM diyan sa New York. Anong ginawa ng mga aktivistang grupo? Binayaran yung mga homeless.